Malaki ang ipinapakitang potensyal ng batang sentro ng Miami Heat na si Kelly Ware matapos ang kanyang napakagandang performance laban sa Brooklyn Nets. Sa kanilang panalo, nagpakitang gilas si Ware at halos gawin ang lahat sa loob ng court. Nagtala siya ng 16 na points, 11 rebounds, 7 blocks at 6 na steals. Isang all-around performance na bihirang makita mula sa isang big man. Dahil sa kanyang galaw sa loob at labas ng pintura, marami ang nakakapansin na ang kanyang estilo ng paglalaro ay tila kahawig ng dating star big man na si Chris Bosh. Mobile, agresibo sa depensa, at kayang tumulong sa iba't ibang aspeto ng laro. Dahil dito, mukhang nakakuha ng malaking panalo ang Miami sa pagkuha kay Ware. Unti-unti na siyang nagiging bagong dominant big man ng koponan na makakatulong kay Bam Adebayo sa pagkontrol ng loob ng pintura. Siguradong ikinatutuwa ito ng kanilang head coach na si Erik Spoelstra, na kilala sa paghubog ng mga batang manlalaro upang maging mahalagang bahagi ng sistema ng Heat. Sa kasalukuyan, nasa ika-8 seed ang Miami Heat sa standings na may 34 na wins at 29 na losses. Ngunit malaki pa rin ang kanilang tsansa na umangat sa top 6 upang makasiguro ng direktang spot sa playoffs. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng laro ni Kelly Ware, posibleng siya ang maging isa sa mga pangunahing susi para muling maibalik ang Miami Heat sa pagiging isang tunay na contender sa NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa ipinapakitang performance ni Kelly Ware? Sa tingin ninyo, siya na ba ang susunod na dominant big man ng Miami Heat? Samantala, malaki ang posibilidad na maging champion ngayong season ang San Antonio Spurs, lalo na sa ipinapakita nilang lakas laban sa mga pinakamalalakas na koponan sa liga. Kamakailan lamang ay muling nagpakitang gilas ang Spurs matapos nilang dominahin ang Detroit Pistons. Sa larong iyon ay halos pinaglaruan lamang sila ng kanilang superstar na si Victor Wembanyama matapos itong magtala ng 38 points, 16 na rebounds at 5 blocks na naging susi sa kanilang panalo. Hindi lang iyon, dahil na-sweep pa ng Spurs ang season series laban sa Pistons na kasalukuyang number 1 team sa Eastern Conference. Bukod dito, nagawa rin nilang talunin ang isa pang powerhouse team sa West na ang Oklahoma City Thunder ng 3 beses ngayong season. Dahil dito, marami ang nagsasabing hindi na dapat maliitin ang Spurs at isa sila sa mga paboritong manalo ng NBA title ngayong taon. Gayunpaman, hindi pa rin dapat maging kampante ang Spurs. Dahil kahit malakas ang kanilang ipinapakita, 2 beses na rin silang natalo ng New York Knicks ngayong season. Bukod pa riyan, marami pang matitinding contender sa liga tulad ng Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets at Boston Celtics na tiyak ding lalaban para sa kampeonato. Sa kabila nito, malinaw na ang pag-usbong ni Victor Wembanyama at ang solid na laro ng Spurs ay nagbibigay sa kanila ng malaking tsansa upang muling makabalik sa tuktok ng NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ninyo, kaya na bang maging NBA champion muli ngayong taon ng San Antonio Spurs? Samantala, nagkaroon ng kakaibang eksena sa laban ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets matapos hindi na makabalik sa laro si DeAndre Ayton. Sa unang quarter pa lamang ng laban ay lumabas na agad si Ayton at ayon sa ulat ay nakaranas ito ng knee soreness. Dahil dito, hindi na siya nakabalik pa sa natitirang bahagi ng laro na agad namang naging usap-usap ng mga fans at analysts. Dahil sa pagkawala ni Ayton, mas nabigyan ng malaking pagkakataon si Jackson Hayes na magpakitang gilas. Hindi naman niya sinayang ang pagkakataon dahil nagtala siya ng 19 na points, 5 rebounds at 2 assists at naging isa sa mga masiglang naglaro para sa Lakers sa laban na iyon. Matapos ang laro, tila may patutsada si Hayes na para bang may pinatatamaan sa kanyang naging pahayag. As a player, what is that challenge like? It's fun for me. I mean, I like the challenge always. All of us, that's the competitive nature in all of us players. I mean, if you don't like the challenge, then why are you here? Para sa maraming taga-subaybay, malinaw na may mensahe ito patungo kay Ayton. Lumalabas na hindi na rin natutuwa si Hayes sa mga nangyayari kay Ayton, lalo na sa mga issue nito kamakailan. Noong mga nakaraang linggo ay napabalita na nagrereklamo si Ayton sa kanyang role sa team. At ngayon naman ay tila may mga nagsasabing parang nag-walkout ito sa laban sa Nuggets matapos lumabas sa unang quarter. Dahil dito, may mga nagsisimula ng magtanong kung ano na nga ba ang plano ng Lakers sa kanilang big man. Kahit na may player option pa si Ayton sa kanyang kontrata para sa susunod na season, hindi malayong isama siya sa mga posibleng i-trade ng Lakers sa off-season kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng koponan. Sa ngayon ay patuloy na pinag-uusapan ng fans kung makakabawi pa ba si Ayton sa tiwala ng team o kung tuluyan na nga siyang lilipat ng ibang koponan sa susunod na season. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo kay DeAndre Ayton? Dapat na nga ba siyang i-trade ng Lakers pagdating ng off-season?